Sociopath versus psychopath. What's the difference? Marahil na narinig na natin ang mga salitang psychopath o sociopath, usually when people describe others na may ayaw sa kanila. Pero ano nga ba ang totoong definition sa mga salitang ito? Find out now. Sa video natin ngayon, magdidiscuss tayo sa essential differences ng psychopaths compared sa mga sociopaths. Stay tuned until the end of our video para malaman nyo kung ano ang mga telltale signs ng mga tao na ito at kung ano ang dapat nyong gawin to protect yourselves. Hindi nyo makikita ang definition ng mga conditions na ito kahit na sa official handbook ng mental health disorders, ang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ito ay dahil ang mga physicians natin cannot officially diagnose people as either psychopathic or sociopathic dahil sa societal stigma nito. Instead, ginagamit nila ang antisocial personality disorder bilang isang blanket statement to avoid hurting their sensibilities. Ang karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang mga psychopaths or sociopaths actually share a similar set of traits and mannerisms. Ang mga taong may kondisyon na ganito ay madalas na-identify dahil sa kanilang poor moral compass o ang ability nila to determine kung ano ang mga conventionally right at wrong na gawain. Hindi rin sila makaintindi o makarelate sa feelings at emotions ng mga ibang tao. Ang salitang sociopath ay ginagamit bilang isang general classification, especially ng mga tao na wala masyadong background sa psychology, para ma-describe ang isang tao na walang conscience o empathy. Kadalasan, ang description na ito is tossed out haphazardly bilang isang label kapag ang tao ay hateful o hate-worthy. Para sa mga tao na wala masyadong alam sa mental health, the same definition ay naa-apply sa mga psychopaths. Pero para sa mga karamihan ng mga tao, sociopaths are considered to be more dangerous compared sa mga psychopaths. Ang limited knowledge nila relates psychopaths to people who are serial killers at mass murderers. Pero sa clinical perspective, ang mga tao na sociopathic o psychopathic ay ang mga tao na parehong nag-i-exhibit ng antisocial personality disorder. Ang antisocial personality disorder ay dinidescribe as the pervasive feeling of disregard sa mga rights at emotion ng mga ibang tao. Wala silang empathy, hindi dahil masama silang tao. Instead, wala silang sense of empathy kasi ang kanilang utak ay hindi hardwired para mag-process sa mga emotion na ito. Ang sociopathy and psychopathy are both considered to be two types of antisocial personality disorder. While ang mga terms na psychopath at sociopath are often used interchangeably, ang dalawang conditions na ito have their own clear lines of distinction na pwede nating ma-observe directly. The difference between a psychopath and sociopath. While psychopaths are classified as people with little or no conscience, ang mga sociopaths, on the other hand, ay mayroong mahinang kakayahan para ma-exhibit ang empathy and remorse. Ang mga psychopaths ay nagfa-follow ng mga social conventions kagaya ng good manners at calm language when it suits their needs o ang situation. Ang mga sociopaths ay kadalasan mas susceptible na magkaroon ng anger issues and will most likely fly off the handle and react violently kapag nakukonfront sila sa consequences ng kanilang actions. Ang mga sociopaths make it clear na wala silang pakialam sa feelings at emosyon ng ibang tao. They don't mince words and are oftentimes brutally honest sa kanilang criticism. Sila ang mga tao na kadalasan na-diagnose with anger management issues and are prone to physical violence. Wala kayong makikita na sociopaths na gustong mag-discuss sa mga issues nila in a peaceful manner. Gamit lang ang kanilang salita. They usually opt for physical confrontation, so dapat kayong mag-ingat. Alam nila na mali ang ginagawa nila. They have juvenile moral compass naman. Pero hindi sila emotionally mature enough kaya nira-rationalize nila ang kanilang bad behavior. Ang logic nila goes like this: I hit you because you did something wrong. O kaya, it's okay to hurt others because they made me mad. Naghahanap sila ng paraan para ma-justify nila ang kanilang violence, while ang mga katangian na ito ay sadyang negative talaga when it comes to relationships. Pwede pa rin sila mag-develop ng emotional attachments, pero mahihirapan sila mag-maintain ng mga relations na ito. Ang mga babae na mahilig sa mga bad boys usually end up dating sociopaths dahil nakala nila they can change them. Pero in the end, ang mga tao na ganito only need one thing: proper medical help. Ang mga psychopaths, on the other hand, are more subtle sa kanilang symptoms. Ang mga tao na ito pretend to care about you
kahit wala silang pakialam sa'yo. Kadalasan magsasabi sila ng mga salitang I love you o mga iba't ibang sweet words, pero they don't really mean it. Sinasabi lang nila ito para ma-emotionally manipulate kayo. They oftentimes display cold-hearted behavior. Habang ang sociopaths ay upfront at violent sa kanilang interactions sa ibang tao, ang psychopaths is cold and calculating. Hindi sila outright violent, pero maghahanap sila ng ibang paraan to get back at you. Ang mga relationships nila are shallow and fake. They keep people around dahil alam nila may makukuha sila sa inyo. Pero the moment na ma-realize nila na hindi mo mabibigay ang kanilang gusto, they instantly ignore you. Ang mga psychopaths are fully capable of love, pero ipinapakita nila ito in their own special way, usually by stalking or obsessing. If may matandaan kayong co-worker o classmate who always tries to claim your love at mag-uobsess sila sa iyo day in and day out, well, they might just be a psychopath. Sinabi ni Wilhelm H.J. Martin na ang mga psychopaths ay nagsasuffer dahil sa emotional pain na dulot ng kanilang actions and loneliness dahil ang karamihan sa kanila come from broken homes at abusive relationships. They have led hurt-filled lives at may inability din sila to trust people. Pero kagaya ng lahat naman ng mga human beings sa mundo natin, they too want to be loved and accepted. Subalit, ang kanilang mismong ugali make relationships like this extremely difficult. Ang ilan nga sa mga open psychopaths feel saddened dahil sa kanilang ginagawa dahil alam nila na ito ang sanhi ng kanilang isolation. Baka magtatanong kayo sa sarili nyo if ang mga tao na ganito have a conscience. Well, ang mga taong diagnosed with antisocial personality disorder, that is, mga psychopaths and sociopaths, ay aware naman na ang kanilang ginagawa ay mali. Pero dahil sa mga kahinaan ng kanilang moral compass, hindi nila ma-process ang full extent ng consequences ng kanilang actions. Yes, meron silang conscience, pero it's not strong enough to stop their bad behavior. Are psychopaths and sociopaths violent? Sa movies at mga ibang modern media natin, ang mga psychopaths at sociopaths ay karaniwan na ginagawang villains na pumapatay o nagtutorture ng mga innocent people. Ganyan ang archetype nila sa media. Pero sa totoong buhay, ang mga tao na may antisocial personality disorder can be violent, mostly sociopaths who can't control their anger. Pero ang karamihan sa kanila are not. Instead, ang mga psychopaths at sociopaths both use manipulation at reckless behavior para makuha ang kanilang gusto. At worst, they're cold, calculating killers. Pero ang karamihan sa kanila display their antisocial behavior sa kanilang mas civil na gawain, kagaya ng kanilang skill at climbing their way up the corporate ladder. Kahit alam nila na meron silang masasaktan in the process of getting there, they don't care. Ang alam lang nila is that they should be on top. If ma-recognize nyo ang mga traits na ito in a family member o co-worker, baka ma-tempt kayo na mag-isip ng psychopathic o sociopathic sila. Pero just because a person is mean or selfish, it doesn't necessarily imply na may antisocial disorder sila. How to spot a psychopath or sociopath when they're young, especially in children? Ang mga clues to future psychopaths and sociopaths are usually available in childhood. Ang karamihan sa mga bata na na-diagnose with sociopathy or psychopathy ay kadalasan nagdi-display ng mga patterns of behavior where they violate the basic rights of safety ng ibang tao. They often break rules, laws, at pati din common societal norms habang bata pa sila. You need to look out for kids that hurt animals, especially if sinasaktan nila ang kanilang pets. This shows a lack of empathy and a thirst for violence. Ang mga psychologists call ang mga childhood behaviors na ito as conduct disorders. Ang mga conduct disorders ay nag-i-involve sa 4 na categories ng behavioral problem. Una, they're aggressive towards people and animals. Wala silang empathy o conscience. Ikalawa, they destroy other people's property. It doesn't matter kung ballpen o notebook ito ng kanilang classmate o kaya ang favorite toy ng kanilang mas batang kapatid. It shows na wala silang regard sa property ng iba. Ikatlo, they frequently lie and steal. As kids, normal naman mag-lie tayo to an extent. Pero if ginagawa nila ito frequently at if mapapansin nyo na may mga gamit na nawawala at alam mo na sila ang culprit pero they still deny it, then that's a cause for worry. At ang ika-4, nagva-violate sila ng mga rules or laws. Especially sa school, maaari silang mag-vandalize ng mga walls at pinto, magbully ng mga ibang estudyante,
O kaya, they actively argue with the teacher sa mga mundane na bagay. Kapag nare-recognize nyo ang mga symptoms ng mga conduct disorders na ito in your child or a young teen, they're at greater risk na to become psychopaths or sociopaths in the future. Ang psychopathy at sociopathy in the end are merely different cultural labels na ina-apply natin sa diagnosis ng antisocial personality disorder. Up to 3% ng ating populasyon ngayon ay maaaring mag-qualify sa diagnosis na ito. Ang mga disorder na ito ay kadalasang makikita sa mga lalaki compared sa mga babae. Additionally, ang mga tao na ito usually have alcohol or drug abuse problems. Ang mga psychopaths tend to be more manipulative, can be seen by others as more charming. Pwede din silang mag-lead ng normal lives nila pero cover up lang ito to minimize the risks sa kanilang criminal activities. Pero kung ang mga psychopaths engage in criminal activity, ang tendency nila is to do them in a reckless manner na walang regard sa consequences. At yan ang video natin today. Sana magamit nyo ang information na ito sa inyong daily life. Leave a comment kung ano ang mga personal stories nyo when you think you interacted with people like this. Thanks for watching.